Okay, good morning guys at once again welcome sa ating channel at nandito tayo guys sa ating area na binubuhusan at ito nga ang binuhusan na namin ngayon ay nabuhusan na namin ito ay dalawang 3.8 na magkatabi rito. Ito guys, dalawang 3.8 ito mula rito sa pinaka center line nya, dalawang 3.8 at bali mayroon ng katabi na 3.5 na, pero ito dalawang 3.8 tapos apat na 3.5 ang lapad ang nakaprogram dito. Ito nga guys, nandito na tayo sa pinakadulo, pinaka outermost na ng northbound. Ito guys, outermost ng northbound. Ngayon doon sa ating pinapanood din na update nung isa nating kaibigan, nakita natin na yung may nagsimula ng gilid. Ibig sabihin inuna nila itong gilid. Itong gilid na ito, ang yung pinaka outer lane ang inunang binuhusan gamit din ng paver. Samantalang kami ang inuna namin ay itong sa gitna. Bakit nga ba gitna ang inuna namin mga guys? Kung titignan natin guys, itong ating carriage way, itong highway, itong may isang northbound at saka isang southbound. Ang yung southbound mula sa center line mayroon siyang slope na 2.5% or 2%, at dun sa northbound ganoon din. Ngayon hinuna namin itong pinaka center line pa outer tayo dahil sa may mga kadahilanang natin kino-consider. Ano nga ba yan ang kino-consider natin? Iko-consider natin guys dahil ngayon ay panahon na ng tagulan, anytime darating yung ulan. Ngayon kung unahin natin yung outer lane, lalo ito naka slope ng from center line to outer lane ng 2.5, tapos naka-slope pa rin ng pababa yung carriageway, yung pababa naman yan dahil nga galing tayo dun sa mataas na portion dun sa may tulay. So ano mangyayari guys pag nanggaling tayo dun sa may tulay na yon? Kung umulan at inilagay mo doon sa outer lane, lahat ng tubig na nandun sa loob ng carriageway mo ay matatrap na, hindi natatakbo dito sa pinaka shoulder, hindi na yung tatakbo. So ibig sabihin, imagine natin guys na ito ay mas mataas to lupa dito, mas mataas. Lahat ng tubig mo tatakbo lahat dito sa gilid niyan. So ano mangyayari guys? Dahil nga tag-ulan at malimit ang ulan sakali at kung may malakas, lahat ng tubig tatakbo diyan at tatakbo papunta doon sa baba. So ibig sabihin yung lupa maaring ma-concave or tangayin yung lupa dito sa gilid ng konkreto. At kung palaging ganon, ano mangyayari? Kakaroon ng hukay, mahukay yung ilalim ng konkreto at kakaroon na ng concave doon, maaring lalala ng lalala hanggang sa mahang na yung ating konkreto. Kung nahang yung ating konkreto, ano mangyayari guys? Ampaw na yon. Paano natin i-compact yun? Hindi na natin makukumpak, lalo't meron tayong mga dowel na nakalagay dito. Nga lang pagka natabunan tong gilid na ito na disturb, ay magkakaroon ng masasaturate, hindi na rin makukumpak dahil nga dito sa dowel. One more thing guys, kung sa gitna ka galing, ibig sabihin pinakamababang portion nandun sa doon naman maiipon yung ng konkreto, aagos lang dahil mga tinangay na lupa, tubig lang papunta dito sa gilid, so doon sa matatabunan. diretso doon sa
may Ibig sabihin, shoulder. At magkado na hindi ma-accumulate yung mga ilalim ng lupa na nakukwento galing natin dito. dahil nga, Unlike kung aagos galing lang ka siya. dito sa Hindi kung katulad sa gitna pagkagaling ka, ka sa nasa gitna ka, inuna mo yung gilid, naka 2.5% ka, doon yung salo. At ang iniiwasan natin guys ay yung ma-penetrate yung ilalim ng konkreto ng tubig, masaturate yun. Dahil pag nasaturate yun, hindi man na natin mabibilad yun eh. Magiging loose na yun eh. Na kapag nadaanan ng malalaking sasakyan, kaya nga mapapansin natin may mga may mga konkreto na kung saan every blocks ay gumagalaw. Dahil nga doon sa hindi magandang pagka compact. At ang alam natin, ang galaw natin parang nagsisiso, nagsisiso yung konkreto from block to block dahil nga napasok yun ng tubig. At ngayon dito pa lang sa umpisa nilagyan na natin at tag-ulan, doon tayo nag-umpisa na penetrate ng tubig. Yung pang makukungkib o tatangayin o pag nahang, paano mo ikukumpak yun. So yun ang ating titignan mga guys sa ating kinonsider, kaya tayo nagsimula dito sa gitna, maiwasan at mapanatili natin yung quality, magandang quality na tatagal at maiwasan yung early repair. So yun guys ang ating update dito. Yung mga kaibigan natin dyan na hindi pa nakapag subscribe at subscribe kayo at sa susunod mag-upload ulit tayo ng ating mga nakikitang epekto ng ating pagkokongkreto, yung ating napag-aralan dahil nga nakita natin na ang pagkokongkreto gamit ang fiber ay isang napakahusay lalo sa riding surface. Kaya lang kung ito naman ay sasacrifice dahil nga sa maling procedure natin na hindi kinoconsider yung magiging epekto, lalo ngayon ay tagulan, ay talagang sasuffer naman natin konkreto. So yun guys, at muli yung mga kaibigan natin, pakisubscribe at subaybayan nyo ko sa susunod, mag-upload tayo. Magandang hapon sa ating lahat. Nga pala, magandang umaga sa ating lahat at subaybayan nyo ko sa mga susunod pa. Comment kayo yung mga kaibigan natin na mayroon din natin sa konkreto at baka sakaling mayroon pa akong nakakaligtaan. So yun guys, at magandang umaga sa ating lahat.